Magandang balita para sa mga domestic helpers dito sa Hong Kong na gustong makapag-aral. Ang tanong, pwede nga bang mag-aral dito? May mga trabaho naman tayo. Papayag ba ang mga employers? Disclaimer muna guys. Meron po tayong mga solusyon dyan sa lahat ng mga gustong mag-aral dito. Sa mga tanong ninyo, gamitin natin ang ating day off kapag mag-aral po tayo guys. Hindi tayo pwedeng mag-aral any days na gusto natin dahil pumunta tayo dito para magtrabaho. Maaari lang tayong mag-aral sa day off natin. Ulitin ko, mag-aral lang tayo kapag may day off tayo. At take note, sariling gastos natin ito. Hindi po ito libre. Kaya bago ka mag-decide na mag-aral, kailangan financially ready ka po. Hindi lingid sa karamihan sa atin na gusto talaga natin makapagtapos ng pag-aaral. Pero dahil sa kapos tayo dyan sa Pilipinas, ay naisakripisyo natin ang ating ambisyon na makapag-aral. Kaya tayo nandito para magtrabaho. Pero ito na ang chance, kahit na papaano, may mga short courses po tayo dito na pwede natin i-enroll or mga skills natin na pwedeng ma-enhance. Bakit hindi natin ipagpatuloy dito? Baka one of these days ay magagamit natin ang mga certificates na natanggap natin or gawin natin itong achievements in life na maaari nating maipagmalaki na kahit domestic helper dito tayo sa Hong Kong ay hindi nasayang ang panahon natin dahil meron tayong natapos. Ano-ano ang pwedeng i-enroll dito? Sa gustong magpurso ng inyong computer career or maging computer literate, nandito po ang ACLC or AMA Computer Learning Center. Alam niyo naman yan dyan sa Pilipinas, di ba? Kilalang-kilala ang school na ito. Pero ito lang ang pagkakaalam ko na hindi kabilang sa short courses. Kaya aabot talaga ito ng mga more than 3 years. Kasi nag-inquire po ako dito guys. Number 2, pwede ka rin mag-enroll ng iyong caregiving course. Number 3, culinary course o meron ding baking. Number 4, para sa ating self-defense, meron din ditong taekwondo. Number 5, photography. Number 6, swimming. Sa mga gustong mag-swimming dyan. Number 7, meron din ditong guitar lesson. Or any skills na gusto ninyong i-discover guys or matutunan dito sa Hong Kong, pwede kayong mag-inquire. Meron dyan sa Bayanihan Center or i-search lang ninyo yan guys kung saan matatagpuan ang Bayanihan Center. At meron din yung YMCA. Basta tanong lang kayo or pumunta kayo sa ating Polo OWA. Matatagpuan ang Polo sa Queensway, Admiralty. At yun guys, pwede kayong magtanong-tanong kasi lahat ng mga sinabi ko ay ayon lang yan sa aking mga nakikita at na yun, nakakakwentuhan minsan na nag-aaral sila. Karamihan talaga nag-aaral sa Bayanihan Center kasi marami po doon, magtanong-tanong lang kayo at hindi nyo man lang makita yung Bayanihan Center, pwede ninyong i-search sa Google kung saan matatagpuan yan. At yun nga guys, meron din yung YMCA. Ang dami pong mga short courses dyan. Ayan, kahit domestic helper po tayo dito guys, tinatanggap po nila. As long as kaya mo ipasukan, halimbawa day off mo, talagang maglalaan ka talaga ng oras para dyan. Para yung hindi masayang ang iyong pag-enroll dyan guys. Kasi ayaw nila yung lagi kang absent. Dapat ma-complete mo. At kung talagang gusto mo talaga mag-aral, ay ipurso mo yan. Para naman hindi talaga masayang yung pag-stay natin dito sa Hong Kong or pagtatrabaho natin dito sa Hong Kong. Para pag-uwi natin sa Pilipinas, meron tayong dalang certificate o ganyan ang ginawa natin dito. Nakapag-aral pa rin tayo. Kaya hindi lang tayo pupunta dito sa Hong Kong para magtrabaho, kundi para din makapagtapos tayo sa ating mga pangarap sa buhay, lalo na yung pag-aaral natin. Sa mga gusto mag-aral talaga dyan, yung mga dyan pa sa Pilipinas at gusto pumunta dito sa Hong Kong, pag-isipan ninyo, una, dapat meron kayong oras or panahon na ilaan talaga dyan. At of course, financially ready po kayo dahil hindi po ito libre. Okay, thank you for watching. Bye!